Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Praise God. Sabihin mo nga, New Year! Alam niyo po, every season hindi po tinatawag ng Lord na ang bawat isa na balikan uli natin yung 2025, kung ano mga nangyari. But God also prepare us to move forward. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, move on. Dahil po minsan, bago po magpadala ng bago, sino dito yung suot nyo na yung bagong sapatos nyo? Yan, kahit hindi pa nalalaban yung damit nyo, suot-suot na natin. Yan, ang daming bagong suot ngayon, di ba? May kita mo kung, ay bago, suot niya na yung bigay ni Ninong. Yan, sino dito ang gusto ng bago? Bagong cellphone, yan, iPhone 17, bagong laptop, bagong computer. Every time, gusto natin bago. Lord, sana makapagsimula kami ngayon 2026, bigyan mo kami ng bagong panimula. Amen? Pero alam niyo po ba, bago po dalhin ng Panginoon yung mga bago sa buhay natin, the question is, may room ba? May room ba? May space ba sa ibibigay niya? May room ba sa puso mo? Hello? O puro siya na lang ang laman yan? May room ba sa schedule mo? O baka naman singit na lang lagi ang Panginoon? Or pwedeng may room ba sa church natin? Hello? May room pa ba? May room pa ba sa leadership? May room pa ba sa mga taong paparating ngayong taon? Hello? The truth is, you don't know, make room after the blessing comes. Madalas sa atin, saka tayo naghahanda pag dumating yung pagpapala. Amen? Saka tayo, okay, andyan na yung blessing. Pero pag walang blessing, saka na ako kikilos. Saka na ako gagalaw. But the truth is, we make room before blessing arrives. Kailangan po ay paghandaan muna natin ang blessing bago dumating. Hindi saka tayo maghahanda bago pagdating ng blessing. Sino dito yung may butas ang bahay ninyo? Praise God. Ang yayaman nyo. Hindi po butas, waterfall. Naranasan namin yan sa Mabitak eh. Naggatid lang kami, pinaglimas pa kami ng waterfall. So hindi lang butas. Pag may butas, ang bahay mo at hindi pa nagagawa, alam mo makulimlim pa lang, nakahanda ng panahod mo. Hello? Kumulog pa lang, nasa biyahe ka, kabado ka na. Diba? Dati, yung sampay ko mababasa. Ngayon, hindi eh. Yung computer mo, yung kama mo, lahat mababasa. So ibig sabihin, pag alam mong may bubuhos, dapat may pangsalo. Kasi pag alam mong bubuhos yan, tapos wala kang pansalo, matataranta ka. Pwedeng makukuha mo hindi right equipment para sumahod ng ulan, ng tubig. Pwedeng mag-umapaw lang yan, pwedeng masayang lang yan, at pwedeng maging messy. So, hindi po tayo pwedeng tatanggap ng pagpapala nang hindi tayo handa. Gusto lagi natin, sinong gusto ng pagpapala? Parang unti lang ang may gusto. Bless kayo, no? No? Bless na bless kayo, amen? Sino gusto ng pagpapala? Yan. So, our series is titled, Make Room. Everybody say, make room. Hindi po make up room, ha? Everybody say, make room. Itong series po na make room, it's not just personal, but it's prophetic. Tandaan po natin, it's not about our heart, but it's about our future. Because we believe that God is preparing us for growth. Naniniwala ba kayo na hinahanda tayo ng Panginoon sa paglago? Dahil may mga bagong darating na tao, may mga susunod na generation, and greater responsibility are coming. But growth always requires space. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Expansion always require adjustment. Hindi po pwedeng gusto mo mag-growth pero wala kang ihahandang space. Mga plantita dito, pag nagtatanim kayo sa paso, hindi nyo yan ilalagay sa malaki agad. Tama? Ilalagay nyo sa maliit. At pag yan ay lumaki, ililipat nyo sa panibago. Bakit? Anong mangyayari? Pwede niyang sirain yung paso or pwedeng mapigilan yung kanyang paglago. Yung mga nag-aalaga ng isda dito, kagaya ni Pastor Matt, hindi po pwedeng yung arawana mo, yung malaki mong isda ay nakakulong sa maliit na aquarium. Hello? Amen? Because expansion always require adjustment. Pag alam mong lumalago ka, kailangan nag-make space ka. And new wine always need a new wine skin. Hindi po pwedeng pareho pa rin yung mindset ng 2025 tapos gusto mong maging mas mapagpasensya ngayon. Lord, this year, magiging generous ako.
Kasi last year, medyo mahigpit ka eh. Hindi po pwedeng yung heart mo kagaya nung last year, tapos gusto mo ng expansion na mas maging mapagpatawad ka. Tapos hindi ka, ganun pa rin yung structure ng heart mo ngayon. Hindi po pwedeng pinapanalangin natin bilang church na Lord, magdala ka pa ng maraming kaluluwa dito kung wala na silang. Hello? Kaya napakalaking part po ng ating Project Hagay. Lagi kasi ang ine-expect natin, God is bigger, God will provide, amen, but we're not preparing for a greater vessel sa pagpapala ng Panginoon. This series will change us and ask the Lord, Lord, ano yung pwede kong i-release ngayon sa'yo so I can expand? Lord, ano yung pwede kong i-rearrange so that people can feel belong in this place? And Lord, ano yung mga pwede kong i-let go so that the next generation will step up? Tandaan po natin, before God fails, He clears. Bago po magpuno, bago mag-refill ang Panginoon, He need to clear. Kaya hindi po lahat ng mga struggle sa buhay natin ay cursed, ay masama. Suffering produce perseverance, sabi nga po sa Romans. So, pwedeng may pinagdadaanan ka ngayon na hindi mo naiintindihan, na akala mo pinaparusahan ka ng Lord, but God is preparing you for greater things. 5 years ago, hindi ko po naiintindihan ang nangyari sa loob ng simbahan na to. At ang sinabi lang po sa akin ni Pastor Arnold, together with my wife, and Pastor Renette, Pastor Pete, ikaw na ang mamumuno ng church na to. Hindi ko naiintindihan, kaya ang sagot ko, no, ayoko po. Hindi po ako handa. But right now, it makes sense. Kaya pala pinagdaanan to, hindi dahil para lang sa mga nangyari noon, kundi para i-prepare ako for greater things. Hindi lang sa panahon na yon. Kasi kung panahon, talagang inayuwan ko po tinakbuhan ko. Pero ganun po yung grasya ng Lord. Hindi ko po maiwasan. Hindi ko po matakbuhan. Dahil kahit anong takbo ko, mas mabilis yung grace niya at yung love niya for me. Kaya hindi ko po alam kung anong sitwasyon na hindi mo naiintindihan ngayon. But one thing I for sure, darating ang time, Lord, thank you because you allow it to happen. Dahil para pala akong puno, para pala akong isda, na hindi ako magiging malago kung ano ko ngayon, kung nanatili ako sa lugar na meron ako. Tandaan po natin, before God send, He prepares. And before God expand, He asks us to make room. So bago po natin basahin yung ating key verse, let's posture our hearts with this prayer na, Lord, hindi lang po namin hinihingi yung more this 2026, but we are willing to make room for whatever you want to do next in our life. Basahin po natin sa Isaiah chapter 54 verse 2 to 3. Sabi po dito, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, and do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendant will dispose his nations and settle in their desolate cities. Itong bagong taon na to, possible may mga bagong calendar kayo. Amen? Palakpakan naman yung mga may bagong calendar. Pwedeng hindi lang bagong kalendaryo, pwedeng may bagong planner ka na rin. Plano na lang kulang, may planner na, plano na lang. So, pero sa totoo lang po, si Fam, hindi lahat ng bago sa labas ay bago yung loob. Pwedeng bago cellphone mo ngayon, pwedeng bago yung sinusuot mo ngayon, galing regalo. Bago, lahat bago. Bagong community, bagong mga sitwasyon. Pero kahit anong bago ng labas, marami pa rin sa atin na luma pa rin yung loob. Pumasok ang bagong taon pero dala pa rin natin yung lumang lungkot. Hello? Yung lumang disappointment. Yung lumang limitasyon. Yung lumang nagmamaktol kay Lord na hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot yung panalangin ko. Yes, we change the year but we don't always change our faith level. Kaya bago pa man sabihin ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin this year, una niya pong sinabi sa atin na ihanda po natin. Sabi niya, enlarge the place of your tent. Imagine everyone right now is holding your tent. Sino dito na-try na po mamundok? Sabi po ng Panginoon, enlarge the place of your tent. Hindi po dumating yung increase agad. Pero sa sinasabi niya dito sa Isaiah, yung instruction. And this first Sunday of the year, God is not asking you to run faster or to be great in the ministry or makapagbigay agad ng Project Hagay. He just asking you, are you willing to make room for Him? And our first
Our first topic for this series is enlarge the tent. Everybody say enlarge the tent. Ang context po nung Isaiah 53 ay hindi niya po kausap yung mga taong well off. Hindi sila yung mga mayayaman. Hindi sila yung extend mo yung church. O sige, magbibigay ako ng 1 million. Extend mo yung business mo, sige, mag-invest ka pa sa ganito. Hindi niya po kausap yung mga taong may capacity. Ang kausap niya po dito yung mga barren, mga nakalimutan, mga maliliit na tao, mga limitado. Pero hindi niya kinakausap ang mga ito according to their situation or civil status or kung ano man yung kakayanan nila. Kinakausap sila ng Panginoon based on their present condition dahil ang sinasabi ng Lord sa kanila ay yung future, hindi yung sitwasyon nila ngayon. Pwedeng hindi nagbago yung sitwasyon mo from 2025 to 2026. Amen? Same pa rin yung bayarin. Pero ang unang utos po ng Panginoon na before you stretch your tent, maghanap buhay ka muna. Bago ka mag-project hagay, magtrabaho ka muna. No. Hindi pa man sinasabi ng Lord kung ano yung mga promise niya, may instruction na agad. Hello? Nakita nyo? Hindi to yung parang, sige, ito yung pera na magpalago ka. No. Bago niya pa ibigay yung pagpapala, may instruction na agad. Nung sinabihan niya si Abraham, pumunta ka doon sa promised land, may binigay ba siyang, saan po yung pin location, Lord? May Google Map po ba? Wala. Pero anong ginawa ni Abraham? So, Lord, anong sasakyan ko? Anong susuotin ko? Wala. Abraham, just go. Siya po ay umalis sa kanyang bayan at siya po ay nagpatuloy. Dahil yun yung instruction ng Lord. And right now, God is telling to each and every one of us that we need to stretch our tent. Pwedeng ang hirap kasi imposible sa sitwasyon mo. Pwedeng hindi mo kaya. But it's not about us anymore. It's not about you anymore. God is giving you instruction dahil siya yung kikilos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ano ba yung utos ng Lord? That we need to make room. We need to enlarge our territory. Ibig sabihin nun, magpalaki. Everybody say magpalaki. Pero ang problema po, maraming pong tao na it became stagnant sa kanila at hindi na sila nagpatuloy lumago. Hello? Amen? Ready kayo? Meron lang po akong 4 na point and then we're done. Number 1 thing kung bakit ang mga tao ay natitigil sa paglago is because of fear of disappointment. Hello? Ayoko na kasing umasa uli. Ayoko nang ma-disappoint sila. Marami pong tao hindi lumaki ang tent kasi nasaktan dati. Yung nagtiwala ka, pero nadapa ka. O si mga taong pinagkatiwalaan mo, pinagkalulo ka pa. Yung nagdasal ka na, yung parang walang nangyayari. Madalas po kasi ang hirap ng umasa eh. Amen? Lalong-lalo na pagka binigay natin yung tiwala natin, natatakot tayo na baka makadisappoint din tayo ng tao. Nangako ka, pero hindi mo nagawa. Amen? Ayoko na, baka madisappoint lang sila. Kaya nga may mga tao nagsasabi, promise made to be broken. Amen? Pero ang pangako ng Lord, ni kailanman ay hindi mababasag. Ang pangako ng Lord, ni kailanman ay hindi mapuputol yan. Kaya ang ginagawa po natin, dahil nga takot tayo sa disappointment, pinipilit po natin, pinapaliit po natin yung expectation para hindi masaktan uli. Amen? Sige. Yung iba dyan, kahit positive, itatake mo siyang negative, di ba? Okay na to. Hindi na lang ako mag-expect uli para hindi na ako masasaktan. Amen? May mga ganyan tao, kahit positive yung nangyari, itatake ko siya sa negative para pag nag-fail next time, hindi ako masasaktan masyado kasi nag-expect na ako na negative. Ang problema po dito, fear shrink what faith is supposed to expand. Hello? Pinapaliit ng takot kung ano yung expansion na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang kailangan po natin gawin is, number 1, we need to enlarge your tent by trusting God again. Hindi porket nagsabi ka na, Lord, I trust you, tapos nawala ka sa Panginoon. Every day, you need to declare that you trust God. Amen? Hindi sinabi ng Diyos na enlarge your tent because everything will be easy. Technically, hindi po madali mag-enlarge ng tent. There are stretching. And hindi niyo po gusto yung stretching.
Hello? Last year, our vision is deeper root, higher heights. At hindi po madali ang pag-dig deeper, ang pagbaon ng pako. But this year, we will be stretching. Amen? Pero sinabi ng Lord, enlarge it. Hindi dahil kaya mo, hindi dahil magandang nangyayari sa paligid mo, because God is always with you. Faith is not the absence of fear. It is obedience despite of fear. Kahit anong takot ang meron ka, hindi dapat yan ang masusunod. Minsan kasi nakabase yung pananampalataya natin sa emosyon. Hello? At lahat po tayo nakakaramdam ng saya. Amen? Ng takot. Amen? Ng lungkot. Lahat po tayo nanghihina. Amen? Wala Strong nyo Lakas nyo. Lakas nyo Tandaan po natin, it's not about how we feel, how we see things, but it's how God moves in every area ng life natin. So we need to do it. Yung vision po ng Project Hagay na 1 million, isang taon mahigit ko po bago ko po na-i-release. Kasi natakot po ako. Hindi po ako ipokrito para sabihin si Pastor Cliff hindi natatakot. Asawa ko pa lang, takot na ako As mga tawa nun Amen? Lahat po tayo nakakaramdam ng mga gantong emosyon. Sabi yun. Pero hindi ibig sabihin na porket na tayo natatakot, tayo nagkukulang, tayo nangihina, ay hindi na nagbabago, ay nagbabago ang Diyos sa buhay natin. Amen? Siya ay hindi nagbago. Yung 2025 na Diyos na nag-carry sa atin is still the same God who will carry us for 2026. Amen? Marami man sa atin natatakot kung ano yung meron nag-aantay sa atin sa 2026. And technically, nakakalungkot kasi may mga hindi po umabot ng 2026. Amen? Pero praise God dahil enough na yung nandito ka ngayon. Pero kung ano man kinakatakot mo, kung ano man pwedeng gawin at mangyari for the whole 2026, we will stand firm because our faith, the foundation of is Jesus. Amen? So number 2 reason kung bakit ang mga tao po ay nagkakaroon ng nagkakaroon ng stagnation when it comes to enlarging their tent is comfort where they are right now. Kampante na tayo. Okay na ako dito. Ilang beses mo nasabi yan, okay na, di na ako makikialam. Di ako magsasalita, hindi na ako magbo-volunteer. Okay na ako dito. Dito lang ako. Hindi lahat po ng stagnation ay galing sa pain. May mga tao kasi hindi nakakapagpatuloy magpalaki dahil nasaktan. Pero alam niyo po ba, most ng mga tao na hindi lumago dahil nanatili sa comfort zone. Hello? Sino ba namang may ayaw ng comfort zone? Amen? Ay, wow, risk taker. Ako po, hindi po ako risk taker na tao. Lahat tayo gusto ng comfort zone. Amen? Kasi pag sinabing may comfort zone, may routine ka na. Sanay ka na dun. May workflow ka na. Ibig sabihin, may level ka na ng faith. Hindi, yung mga naka sa comfort zone, hindi walang faith yung mga yan. Oh, okay, may faith na ako. Naglilingkod na nga rin yung mga yan Hello? Diba? Pero, wala nang stretch. Wala nang wrist. At wala nang bago. At yun yung pinaka-dangerous. Kasi it became tradition and routine. No, yung pag-attend mo dito, pagtugtog mo dito, pag-awit mo dito, yes. Sabi ko nga kanina, that's the pattern. Yung program natin, hindi nagbabago yan. Di ba? Kagaya, mga Psalm 61 na tayo, dating Psalm 91. So may mga binabago, pero merong routine lagi. May Happy Sunday, may Glory to God. So may simula at bukas. Pero ano yung bago? Every Sunday may dinadala dito ang Diyos na hindi mo alam na nagiging extension ng life nila. Yung simpleng pagngiti mo, yung simpleng pagbati mo. And sometimes your silent prayer became the scandalous miracle of someone else. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin. Pwedeng pagod ka. Okay lang yan. Pwedeng nananawa ka. Okay lang din yan. But never stop chasing. The Lord, I want to grow. Akala kasi natin yung comfort zone, yun na yung end point lagi. Pero hindi natin alam yung comfort zone is just a beginning. Ano lang yan? Starting line lang yan sa karera. Ibig sabihin yan, tapos ka na sa grade 1. So it's time for you to be a grade 2. Meron ba dito na grade 1 tapos
college na agad next year? Sana all. Pastor, hindi mo naman kailangan i-explain. Para mag-college ka, kailangan mo mag-grade 1, grade 2, grade 3, so on and so forth. Amen. Ka nagtataka, ba't hindi ka lumalago? Simple logic, right? You need to grow. You need to level up. At para ikaw ay maka-move on to the next level, you need to take an exam. Kailangan kumpleto ka ng requirements ng teacher. Amen. Makapasa ka. Amen. Sa susunod, next level ka. Tapos nagtataka ka kay Lord, Lord, ang tagal na ng prayer ko. Ba't hindi mo binibigay? Lord, bakit ganito pa rin ako? Yan naman pwedeng sabihin sa'yo, nak, nagmamasteral ka kasi. Di pa uso grade 12 eh. 6 years ka na sa high school. Same with our faith. Hindi po pwedeng porket alam mo na ititigil ka sa pag-aaral. Hindi porket alam mo na ititigil ka na sa pakikinig. Ni hindi ka pa nga nagpapakorek. Hello? Ni hindi ka pa nagpapaturo. Tapos konting saway sa'yo, alam ko naman na yan eh. Tapos minsan prideful pa tayo. Kasi feeling mo, ang tagal-tagal mo na, hindi ka na pwedeng i-disciple ng mas bago sa'yo. Hello? Alam ko na yan kapatid, nauna nga ako sa'yo eh. Hello? Pansin mo dati, nung unang pagdalo mo dito, nasa unahan ka eh. Excited ka. Binibigay mo lahat. After 6 months, atras ka ng konti, nasa second line ka na ng upuan eh. So maya, nasa third line ka na. Yung dating ang taas-taas mong tumalon, ngayon nasa likod ka na. Hindi pa nag-all glory, nakabukas na yung pinto, kumakaway ka na, una ka na. Amen? Kasi feeling mo wala nang growth. Kasalanan ba ni Lord yon? Kasalanan ba ni Lord nung umabsent ka, nung may exam kayo? Kasalanan ba ni Lord na ma-miss mo yung quiz? Kasalanan ba ni Lord na hindi ka mag-review at buksan ng Biblia mo para matuto? Na pagdating mo sa exam, iiyak-iyak ka, Lord, bakit bokya ako? Anak, binuksan mo ba yung Bible mo? Open book na nga lang, hindi mo pa ginawa. Hello? Come on, may kausap ba ako? Siguro lahat ng exam, yung exam ni Lord, yung alam natin, yung sagot, binigay niya na sa atin sa simula pa lang. Hindi po pwedeng sabihin mo sa teacher mo, gusto ko lang po kasi ma-experience mabokya. Gusto ko po kasi ma-experience kung paano mag-fail. Ano yung meaning ng F? Fail ba yun o faith? Fasado? Pasmado? Hello? Tapos sisihin mo kay Lord kung ba't ka nag-fail. Umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo, wag muna. Hindi mo pa time. Hindi mo pa season. Pero pinipilit mo. Hello? Bago pa po ako pumunta sa iba, tayo po yung magpatuloy. So always enlarge our tent by stepping out in our comfort zone. God never enlarged our comfort zone. He enlarged our faith zone. Walang comfort zone na lumalago. Amen? Hindi sinabi, na, comforted ka na. Komportable ka dyan. Sige, papalaguin ko yan, ha? No. Walang comfort zone na lumalago. But faith zone can be stretched. Ang kailangan palaguin ng Lord sa'yo, yung pananampalataya mo. Kung hindi ka uncomfortable sa sitwasyon ngayon, posibleng hindi ka na lumalago. Sino ditong komportable na sa ginagawa niyang paglilingkod kay Lord? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi alam mong may ibibigay ka pa. Amen? And number 3 reason kung bakit ang mga tao po ay tumitigil sa kanilang paglago because they're focusing on limitations instead of the promise of God. Mas nakafocus tayo sa kung ano yung kaya mo. Ito lang kasi kaya ko. Hanggang dito lang kasi ako. Hindi ko nga mabigay yung 100 para sa Project Hagay. Marami pong tao nagsasabi na hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang yung kaya ko. Hindi kasi ako kagaya niya. Hindi ako kagaya ni ganto, ni ganyan. Ang husay kumanta, ang husay tumugtog. Saka na ako pagka kagaya na nila ako. Hindi ka po magiging kagaya nila. But the question is, sino ba ang basihan natin? Ang sarili natin o ang salita ng Diyos? Hello? Ang problema kasi we always measure our tent by our ability instead of God's power. Ang laking problema nun. Lord, pagpapalain mo ba ako kasi ito yung nagagawa ko. Siguro hindi mo na ako pagpapalain kasi hindi na ako nakaka-attend consistently.
Lord, belong pa kaya ako? Tanggap pa kaya ako? Kasi ang tagal ko nawala. Hello? Amen? Hindi po kung ano yung nabibigay mo. Hindi yung kung ano yung nagagawa mo. Pero kung ano yung pangako ng Lord sa'yo. Pwedeng this year, kakabalik mo lang kay Lord. Or pwedeng nawala ka kay Lord. Or you do something na tingin mong unahin din yung mga kailangan mong unahin. But it doesn't change the fact that His promise remain. Ang pangako niya ay hindi sa mga taong nagpapatuloy. Hindi lang sa mga taong nagpapatuloy, kundi lalong-lalo na sa mga taong hindi na kayang magpatuloy. The problem of the church nowadays, mas tanggap ka kung ano yung kaya mong gawin. Mas VIP ang treatment sa'yo pagka 10 ang bahay. Hello? But it's not about our action. It's not about our ability. It's not about our capacity. But it's always about His promise. So enlarge our tent by believing God's word over our limits. God did not ask them to enlarge the base or their resources. He asked them to enlarge based on His promise. Tandaan niyo po to, OC fam, listen to this. Kung si Lord ang nagsabi, si Lord ang magsusustain. For 1 year, hindi ko po sinabi kahit kanino yung 1 million. Dahil natakot po ako. Lord, I know my OC fam. Alam ko po ang buhay ng bawat isa. Hindi ko alam kung kaya. But it doesn't work that way. It's not about kung kaya natin o hindi. Ang gusto na lang ng Lord ay hakbangan natin yung unang hakbang. Nung bago tayo magpa-aircon, ang bills natin dito, 1,500, 2,000, ni halos hindi po natin mabayaran. Lagi pa pong abono ang mga pastor. Tapos nung nagsuggest ako, pa-aircon na natin ang church. Ang laging tanong, paano? Saan tayo kukuha ng pang-maintain, ng pang-sustain? Yung 2,000 nga hirap na hirap tayo. But right now, we're paying our bills, electric bills, 10,000, 11,000. But God sustain us. Hindi siya nagkulang. At alam ko, isa kayo sa nagtanong, at walang masamang magtanong. Lalo na kung logical kang tao, you need assurance din eh. Yung 1,000,000, maliit yun. Unang hakbang lang yun eh. Pastor, kung magmamonthly tayo ng 100, 250,000, kaya ba natin? Hindi po. Pero kaya ng Lord. Because it's not about us. It's about who God is in our lives. Bilang Overflowing Church, may kanya-kanya tayong task sa mga kapatid natin from other churches. May kanya-kanya tayong vision. But this is the vision na napaka-clear na binigay sa atin ng Lord na ang kailangan lang natin ay hakbangan. Amen? And number 4 reason kung bakit ang mga tao po ay patuloy nagiging stagnant sa kanilang paglago is because of unresolved heart issues. May bigat pa rin kasi sa loob ko, pastor. Hindi ko kayang magpalawak kasi ang daming baggage. May unforgiveness na tayo sa heart, may mga offense, may mga guilt, may mga shame po tayo. God will not expand a heart that is already crowded. Tandaan po natin yan. Hindi niya kayang palawakin ang pusong puno na. Hello? Ang problema po kasi we refuse to release becomes what limits our growth. Lagi takot tayo eh. Alam niyo po may ugali ako na naman ako po sa nanay ko ata. Nung nag-asawa po kami ni Pastora Nika, hindi po ako marunong magtapon ng gamit. Hanggat mukhang okay pa kahit hindi ko na ginagamit, dyan lang yan. Lalo na yung mga damit. Ewan ko, there's something na parang pwede ko pang suotin to anytime. Kaya yung cabinet, napupuno, nababadtrip yung asawa ko sa akin. And there's nothing wrong on that. But I learn a lot from my wife.
Kasi hindi magkakaroon ng bago pag wala ka ng lalagyan. This is the simple logic. Sinimulan kong i-declutter yung mga di ko ginagamit. Pinamigay ko. Yung iba, nabenta naman ng konti. Pero as in, yung hindi ko na masyado ginagamit to. Sige, bigay. Hindi dahil generous lang si pastor o dahil ang daming pambili. Because I know may kaya pang gumamit neto. Pwede pang maging pagpapala to. At the same time, when we make room, when there's space, madaling pumasok yung pagpapala. Amen? Ang problema kasi sa atin, Lord, pahingi ako ng ganito, Lord. Lord, pahingi ako ng ganito. You've been asking for many months, for many years. But is this the right gesture when you ask God? You need to open your hands. You need to let go some of the things. And I know, letting go is very painful. Nung habang dinideclutter ko yung mga damit, ito yung suot ko nung nasemplang ako ah. Ito yung suot ko nung nung una kita nakilala. Ito pa yung unang picture na. Ang sakit. There's a lot of memories. And there's a lot of people in our lives that it's really hard to let go because of the memories. Because we dear them so much. But there's always new season na hindi natin makakasama ang bawat isa. And sometimes, stepping out in our comfort zone are really scary. But there's always blessing in taking risk on God. Kung kaya mong mag-risk na maraming bagay sa mundong to na hindi ka natatakot na gawin, ba't hindi mo kayang mag-risk kay Lord? Ba't hirap na hirap ka? Pangit man yung salita, pero hirap na hirap kang sumugal sa Kanya. Kung ikaw, kaya mong mayat-maya, isugal yung sarili mo, yung buhay mo, yung finances mo, kung kani-kanino, kay Lord, bakit hindi mo magawa? Yes, it's a new year. Pero walang magbabago kung puno pa rin yung puso natin ng bit-bit. Hindi lang 2025. Even yung mga past year, yung mga past mistake, yung mga past hurts, hindi tayo mag-move on. At hindi niya tayo magagamit kung magpapatuloy na ganun pa rin. So we need to enlarge our tent by surrendering our heart to God again. Before God gives more responsibility, He brings deeper healing. God enlarge clean heart, not crowded heart. Ang pinapalawak niya ay ang mga taong handang maglinis ng puso. Sa tulong ng Lord, hindi yung Lord, I will make room to you, pero doon ka lang sa may sa may ugat ng bandang kaliwa. Bantayan mo pagka may babara sa puso ko Lord, diyan ka lang pagka may kailangan ako. Lord, diyan ka lang pagka nangihina na ako. Pero diyan ka lang. The rest, you will enjoy everything inside your heart. Kaya sa pagkakataon na to, OC Fam, can we all stand up? This is the first Sunday of the year. And I praise God that you are here. Pwede ka pa nagpapahingi. Pwedeng madami ka pang pinuntahan. Pwedeng nasa bakasyon ka pa rin. Maya ka pa babiyahe. But you are here. So sabihin natin kay Lord, sabihin natin, Lord, this year, I will not stay small. I will enlarge my faith. And I will make room for what you want to do in my life. So si Fam, habang papasok po habang nilalakaran natin ng bagong taon, hindi lang po nagbubukas ng panibagong page si Lord, kundi nagbubukas tayo ng panibagong space para kay Lord. Hindi natin alam lahat ng pwedeng mangyari this year. Pero ito po yung alam natin. God never asked us to make room for nothing. Kung inutusan ka ng Lord na magpalawak ng tent mo, ibig sabihin may paparating na bagong grace. May paparating na bagong people. May paparating na bagong assignment, na bagong responsibility at bagong level ng faith.
Hindi ka pinapalaki ng Lord para pahirapan. Stretching, ang sakit niyan. Hindi nga ako nagja-jogging, hindi nga ako nag-stretching. Ayoko ng stretching. Pinapalaki ka ng Lord dahil may ipinagkakatiwala siya sa iyong mas malaki. So this year, huwag kang pumasok sa maliit na pananaw, sa maliit na paniniwala, at sa maliit na expectation. Enter this year saying, Lord, I may not see it yet, but I trust you enough to make room in my life. Because faith is not just waiting proof, but faith is preparing space. And when we make room for God, He fills it with glory. Pwedeng ang 2026 ay pwedeng maging kaparehas ng 2025. But this year, huwag mong tanungin na, Lord, year ko ba to? Tanungin mo yung sarili mo. Year mo ba to? Can you make room for Him? Hindi si Lord ang magme-make room. Pag uwi mo dito, pwedeng lumipas lang ang mga narinig mo. Right away, decide. Decide right away. Huwag kang mag-atubili, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magdalawang isip. If God is asking you to release something, if God is asking you to give up something, huwag mo nang antayin. Kasi pwedeng ngayon lang to dadaan. Maybe the Holy Spirit is talking to you right now. Hindi ko alam kung ano yung mensahe ng Lord sa iyo ngayon, but I want you to grab it. Because this is the year that God will enlarge your tent. Can we lift up our hands? Can I call all the musicians, the worship team? As we pray, Lord, salamat sa bagong taon na to. Salamat, hindi lang po sa panibagong simula, Panginoon, kundi sa panibagong pagkakataon na magtiwala muli sa iyo, Panginoon. Inaamin po namin na may mga bahagi sa puso po namin na lumiit. May mga pangarap na tinago. May mga kasalanan na patuloy na nilalakaran. At may mga pananampalataya na pinahina ng takot, Lord. May vision din po na nalimitahan ng mga past disappointments, O God. But today, Lord, we choose to obey your word. And you said, Lord, that we will enlarge our place, our tent, O God. So ngayon, Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso. Nililinis po namin ang aming loob, Panginoon, at pinapalaya po namin ang aming takot, sakit, kahihiyan, mga offense and guilt, O God. So teach us to make room for your presence, O God. To make room for your plans, O Lord. To make room for new people. To make room for next generation and for greater things na pwede mong ipagkatiwala po sa amin, Lord. Palakihin mo po ang aming pananampalataya. Hindi dahil kaya namin, Lord, kundi dahil tapat ka sa iyong mga pangako this year. We declare, we will not stay small. We will not live guarded, Lord. And we will not limit what you want to do in our lives. We trust you, Jesus, oh God, with what's next in our lives, with what's next in Overflowing Church. And we make room for you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Salamat sa panonood, OC Fam. Kung na-bless ka sa video na to, please share it to others. Let's encourage them and let's share the good news to them. And also, kindly please like and subscribe para mas marami pang maabot at matulungan at mabigyan ng pag-asa ng simpleng platform na binigay sa atin ng Panginoon. Together, let's spread love and give hope, encourage one another. God bless you.